analysis up to the structural analysis and simple preparation of plans using AutoCAD. So since 5 days lang po yung inalat para sa atin, hindi po talaga natin siya kaya itakal lahat. So we'll try our best po to capture everything. So na-discuss na po ni Engineer Rabacal yesterday ang hydrologic analysis, hydraulic analysis, and scour analysis. So yun po yung foundation ng pag-design ng flood control structure. So aside from that, so pupunta po tayo sa iba pang topics natin. Slope stability, steel sheet pile analysis, settlement, seepage, yun po. And structural analysis. So ako po yung mag-discuss. So bear with me po. Pero alam ko naman po magagaling na naman po kayo lahat. Kasi since kayo po yung may expose sa field, kayo po yung mas nakakaalam kung ano po yung kailangan natin i-incorporate sa analysis natin. Kasi we should always make the field at saka yung ang tawag dito, applications na ginagamit natin sa office na mag-meet. So, hindi sila palaging compatible. May mga times po na yung applications natin, hindi niya kayang i-incorporate doon yung mga bagay na nakikita natin sa field. So, medyo marami po yun. So, alam naman po natin yung lahat. Pero, we will try our best to best represent yung field conditions po natin using these applications. So, bago po ako magsimula, so let me ask you something. Ano po yung mas mauna? Slope stability po ba? Or pag-analyze ng steel sheet pile analysis? Sa mga designer na po natin dito. So, wala naman pong mali o tamang sagot. Actually, kahit alin dun sa dalawang yun pwede mauna. Just try to defend po yung inyong position. Alin po dapat dun sa dalawang yun yung mauna. So, kailangan po ba natin munang i-analyze yung stability ng slope? Or i-analyze natin yung size and length ng sheet pile na gagamitin natin sa flood control structure natin. So, this is specifically for a reinforced concrete type slope protection resting on steel sheet pile. So, since yun po yung madalas na flood control structure na tinatayo ngayon ni DPWH, so I don't know why, kasi medyo marami naman po tayong choices na pwedeng ilagay. Depende sa conditions. Pwede tayo maglagay ng gabions, pwede tayo maglagay ng dry water riprap, pwedeng retaining wall. But most of the time, and most of our implementing offices, ang ginagamit na po nila is reinforced concrete resting on steel sheet. So back to the question, alin po yung mauna? Ma'am, pwede po makahiram ng attendance para alam ko rin po ma'am yung mga pangalan nila. Magra-random po tayo para at least marinig naman po natin yung mga magagandang boses ng ating participants. So, okay. So, random po ito Ayan. So, sige. Si Ma'am Marlene na lang ulit. Kasi narinig ko na yung boses niya kanina. Okay, Ma'am. For Mr. Slope stability, from then on, we can decide what will be the sizes of our structure and the viewing capacity of the area is known as. For me, slope stability is okay for you. Thank you, Ma'am Marlene. So again, there is no right or wrong answer po pagdating dito sa tinatanong ko. Pwede niyo pong gawin yung slope stability first. Pwede rin yung steel sheet pile. So gusto ko lang malaman, baka meron po kayong mga naiisip kung bakit mas kailangan mauna yung malin sa dalawa. So next, si Sir Oriel Yusoya from Sultan Kudarat first. So, ayan. Actually, sir, nag-program ako so hindi talaga ako nag-design. Sige, sir. Pero, yung sa amin siguro, sir, madalin yung slope stability compare sa pag-analyze na yung stage kasi dapat siguro, sir, malaman mo na yung characteristic na soil sa slope para na before mag-design mo mag-analyze mo yung shape pipe. So,
Ayan. So, tama naman po yung sinagot nyo. Supposedly, slope stability analysis po muna yung ating ipopanggap. But, since meron pong limitations yung ating application, mas preferred or suggested po namin na unahin nyo yung steel sheet pile analysis. So tama naman po yung sinabi ni Ma'am Marlene at saka ni Sir Oriel na kailangan muna natin i-analyze yung soil condition natin, kung stable ba yung slope, bago natin i-design yung steel sheet pile. Tama po yun kasi doon po magmumula sa ating soil or sa nire-retain na soil ng ating structure, manggagaling yung forces na i-hold ng ating steel sheet pile. So doon po siya magmumula. Pero meron po kasi tayong limitations dito sa ating applications na ginagamit. So, sino po dito ang naka-encounter na ng geophyte? So, parang halos lahat po, or if not all, meron na po ng geophyte. So, sino po dito ang meron na ng geophyte application sa kanilang offices? Halos lahat po meron na, di ba? Nagamit nyo na po ba yung mga participants po natin dito? Nagamit nyo na po? Huwag naman po kayo masyadong seryoso. Nakakatakot naman po. Ayan. So, kung lahat po ay meron na, so, actually, ang expectation ko rin po, parang nagamit nyo na siya or nakita nyo na siya, na-scan nyo na. Kaya parang, dapat may idea na rin po kayo kung paano siya gamitin at kung ano yung mga results na ibinibigay niya. So ito po yung ating slope stability analysis. So kung mapapansin niyo po dito, meron po tayong river cross section, meron na po tayong so meron na po tayo ditong structure, meron po tayong reinforced, may concrete slope protection, may embankment tayo, and meron po tayong steel sheet pile. So, tama po. Slope stability po muna dapat yung ating i-analyze. However, dito po kasi sa slope stability tool ni Geophyte, hindi niya pa po kaya i-integrate yung properties ng steel sheet pile na gagamitin natin sa field. So, ang ina-assume po ni slope stability application tool, this is a rigid body. So, which is not based po sa properties ng steel. Nabebend po yung steel natin, nagkakaroon po siya ng deflection. So, dito po, ang assumption is slope stability, wala po tayong deflection. Rigid po siya. So, yan. Isa po yun sa limitations ng slope stability analysis. Kaya, kapag po gagamit tayo ng Geophyte, ang suggestion po namin, gumamit po muna tayo ng steel sheet pile analysis. So, either sheeting design or sheeting check application. So, yan. So, proceed po tayo sa ating lecture. So, steel sheet pile analysis. So actually, hindi lang po steel yung ating sheet pile. Marami po tayong iba't ibang klase ng sheet pile. Meron tayong timber, meron tayong reinforced concrete. So, isa lang po sa uri ng sheet pile yung steel sheet pile. So since ito po yung madalas natin ginagamit, ito na lang po yung ituturo namin sa inyo. Ayan. So, ito po yung outline ng presentation natin. So, meron po tayong konting introduction.
ano po yung mga required data para makapag-analyze tayo, system loads, overview to Geo5, and sample design or workshop. Yan. So, ito po yung objective natin para sa presentation natin ito. To familiarize with different loads in the design of steel sheet pile, to have an overview on sheeting design function of Geo5 software, and to calculate the required length and section modulus of steel sheet pile using Geo5 software. Introduction po muna tayo. So, steel sheet pile, these are generally constructed to resist horizontal and water pressures and or superimposed loads. Sheet piles are used in both permanent and temporary situations. Yung po permanent natin, so yun na po yung ating dinidesign para sa structure natin. Yung temporary situations naman po, ito naman po yung if required po, yung project yung magkaroon ng coffer damming. So kapag may coffer damming tayo, so isa din po yun sa kino-consider natin sa pag-design ng sheet pile. Okay, so meron lang po akong konting tanong. Ito pong steel sheet pile natin, or sa mga nagde-design po dito, hanggang saan niyo po pinapaabot yung bottom ng ating steel sheet pile? Required po ba na yung bottom po ng sheet pile natin ay maabot sa hard strata? Or hindi naman? So, thoughts ko ulit. So, gusto ko lang kung maging interactive itong ating lecture para ma-share din po natin sa iba nating mga kasama dito na baka po hindi nila alam pa yung mga ganong bagay. So, mag-random po ulit tayo. Dito naman tayo sa second page. Si Sir Carlo ng South Cotabato Center. Sir Carlo. For me, sir, depende po sa enval yung nag-given po. Ay, sir. Bali, sir, ang tanong natin, lagi po bang kailangan ipaabot sa hard strata yung bottom ng ating steel sheet pile? Yes po. Yes, sir. Bakit, sir? Kasi po doon ang mas pinaka-safe at para po hindi po siya Tama naman, sir. Okay po. So, tawag po tayo ng isa pa. Sige, sir. Ipaabot na lang po sa susunod. Si Ma'am Eleanor Basco from Cotabato First po. Ay, ito na pala si Ma'am. Hello, Ma'am. Kailangan po ba mag-ipaabot natin sa hard strata ay yung bottom ng ating steel sheet pile? Depende po sa ginagawa ko namin sa mga lumabas na siya din sa business. Sino Ma'am? Depende sa Sige Ma'am, explain po na kaunti para po maintindihan po. May sinasabi si Ma'am na yung sa sleep circle po, Ma'am. yes. Ayan, sige Ma'am, pa-explain ko. Kahit konti na Ma'am, kaya mo yan Ma'am, huwag ka mahiya. Actually, sir, natatouch na namin sa Geo5. Sir, depende siguro. Ayan, sige. So Ma'am naman, depende kung yung kanyang bottom ay umabot daw sa sleep circle. Tama po ba? Ayan. So, tama din yung sagot ni Ma'am. So, isa pa. Sige, tawag pa tayo ng isa pa. Naku, medyo hindi ko kasi ako familiar sa mga names natin kung babae o lalaki. Emir Rihan Sulay from Cotabato. Ayan, si Sir. Hello, good morning, sir. So, actually, hindi pa naman ako naka-encounter
consider din ng ganitong kasi sa community. Pero my thoughts are, depende sir sa situation eh. So, hindi naman siguro necessary na hindi talaga natin yung hard strata. Maybe sa design natin, sa software natin, may mga certain lang tayo na levels na aabutin. Ito rin yung use ng mga software. Para hindi na tayo mag-hit ng hard strata. Kasi pag i-hit pa natin lahat ng hard strata, tapos yung pala over-design. So yun yung purpose ng seminar natin, sir. Ayan. Thank you very much. So, exactly. Tama po yun. So, kaya po tayo gumagamit ng mga applications natin, softwares natin, is to design our structure the most economic and practical sections. So, yun po. So, hindi po required all the times na ma-meet po natin yung hard strata. So, ang kine-carry po kasi na load is steel sheet pile mostly is horizontal loads. So, if required po tayo or meron po tayong inimit na actual loads, dun po siguro tayo required na imit natin yung hard strata kasi meron po siyang load na kine-carry pababa. So, if mostly po ay horizontal yung loads natin, so hindi po required na imit natin yung hard strata. So, i-design po natin yung the best, the shortest length ng steel sheet pile para maging stable siya. So, yun po yung function niya, itong ating application. Okay, thank you very much po. So, yan. So, next. So, ito po yung mga required data natin kapag mag-analyze tayo ng steel sheet pile. So, unang-una, kailangan meron po tayong geotechnical investigation report. So, kapag wala po itong geotechnical investigation report po natin, huhulaan lang po natin kung ano po yung soil strata na meron sa field. So, mahirap po yun. Baka po ang mangyari, masira po agad yung structure natin. Kasi hindi po natin alam kung ano po yung soil underlying our structure, yung proposed structure natin. So, kailangan alam natin kung clay po ba yun, kung silt, kung sandy. Kasi iba't ibang soil properties, iba't iba po yung needs ng structure. Then, yung survey po, yan. Kailangan din po natin yung ating river cross sections. Kung medyo steep yung slope ng banks or medyo shallow, kailangan pa ba ng steel sheet pile? Baka naman po hindi na. So, may mga instances po na gano'n. Then, results of the hydraulic and scour analysis. So, kailangan po natin yung water levels natin. Then, yung loadings, required loadings po natin. Kung meron pong traffic route na dadaan, kung meron surcharge tayo na ipapatong dun sa ating banks para support ng ating embankment, etc. So, ito po yung mga soil properties na kailangan natin mula din sa ating soil investigation report. So, we need the unit weight, saturated unit weight, and the effective unit weight of the soil. Then, yung angle of friction natin. Then, depth of the groundwater table. So, ito lang po yung basic. So, meron pa po tayong ibang properties ng soil na kailangan na medyo hindi na kayang i-provide ng ating geotechnical investigation report. So, why? Kasi medyo mahal na po i-conduct yung mga test na yun. So, ang ginagamit na lang po natin na properties ay mula sa interpolated data. So, mula po sa research, so based on these properties ng soil, usually po sa angle of friction and sa unit weight and mechanical shear analysis, based po sa results nun, makakapag-come up po tayo sa ibang properties ng soil na kailangan natin for analysis. Survey, detailed cross-section with the proposed project. Yan. Kailangan po natin yung ordinary water level, maximum experience flood level. So, yan po yung makukuha natin mula sa survey. Then, sa hydraulic analysis naman po, yung design flood level natin based din sa ating design discharge. Kung 100 year or 50 years. So, dalawa lang po ang ginagamit natin na return period pagdating sa flood control structures. Either 50 year, kung ang ating catchment area ay less than 40 square
square kilometers and 100-year return period kapag 40 or greater than 40. Scar analysis, calculated depth of scar yan. Tinuro po yun kahapon ni Engineer Abakal. So, tatlo po yung ating pwedeng gamitin na methods, manual computations sa scar analysis, branches, laces, and the computed velocity method. Then loadings, surcharge, earthquake load, etc. Traffic load. Kung yung pong ating top ng embankment ay gagamitin siya as a road or maintenance road. Okay. System loadings. The loads governing the design of a sheet pile arise primarily from the soil and water surrounding the wall and from other influences such as surface charges and external loads applied to the piling. So yan po. Ang loads po na gagamitin natin kay pag-a-analyze ng steel sheet pile. So aside from the active and passive forces caused by the soil, present soil, so yung pong external loadings natin, mahalaga din na alam natin kung anong meron din sa field. So yun nga po, yun po bang ating flood control structure in case of an embankment, yung top po ba niya gagamitin as a road? So kapag po gagamitin siya as a road, kailangan po natin mag-introduce ng traffic loading. So may line loading na po tayo doon. Then, meron po bang structures na itatayo behind the embankment? Kung meron po, surcharge din, kailangan din po natin i-incorporate po. Kung meron po tayong warehouses or kahit po mga residential, kung mga bungalow, wala po problema. Pero kapag po two stories or more, yan, medyo malaki na po yung stresses na nakukos nyo din sa ating steel sheet pile. Yan. Earth pressures. So, meron po tayong address, active, passive, wall movements, wall friction. So, yun po yung mga pressures na kinikos or stresses na nakukos ni soil sa ating structure. So, una po yung address pressures. Refers to a stress where there is no lateral movement or strain in the soil mass. In this case, the lateral earth pressures are the pressures that existed in the ground prior to installation of a wall. So yan. So yun po ating address, yun po yung ating normal condition or original condition ng ating site nung wala pa yung structure. Then active pressure is the minimum possible value of horizontal earth pressure at any depth. This pressure develops when the walls move or rotate away from the soil, allowing the soil to expand horizontally in the direction of a wall movement. So yung active pressure, yun po yung nagpo-cause para mag-move towards the river. Yung pong ating structure, yung pong ating steel sheet pile. So kapag nagkaroon po siya ng movement, possible po na magkaroon tayo ng deflection, yun po yung nagpo-cause na failure sa top ng structure natin. Kaya nagkakaroon tayo ng tension crack sa ibabaw ng embankment. Passive pressures. So, ito naman po yung kumukontra sa active pressure. So, usually ito po yung lupa sa riverside. So, yan po yung ine-exert na force ni riverbed dun po sa ating steel sheet piles. Kasi siya yung kumukontra para hindi mag-rotate or mag-deflect yung ating structure. Wall movements. The amount of movement required to develop minimum active or maximum passive earth pressures depends on the stiffness of the soil and the height of the wall. Then, meron din tayong wall friction and adhesion. Yun naman yung vertical shearing stresses due to wall or soil friction in the case of granular soil. So, yung wall friction, actually, medyo maliit na yung effect niya sa steel sheet pile. Kung siguro sa bridge construction, mahalaga po ito. Kasi, yan po yung kumukontra naman sa downward force, yung pong ating wall friction. So kapag po mayroon friction yung ating soil against din sa structure natin, medyo critical po ito pagdating nga sa bridge, lalo po sa mga foundations na may steel casing.
Yan. Yung po kasing wall friction, yun yung susuporta dun sa ating work pile sa steel case, sa work pile natin para hindi siya masyado bumaon aside from the bearing pressure sa ilalim. Okay, so yan po yung drawing ng ating earth pressures. So, hindi ko na rin po tanda, tinuro po sa atin ito ng kakaliches. So, medyo hindi ko na po ito kayang i-explain ulit. Ayan. So, basta meron po tayong tatlong klase ng earth pressure. At rest, active, and passive. Ayan. So, nagbabago-bago po yung figure na yan, especially kung meron po tayong multiple stratum of solid. So, if we have multiple stratum or strata, iba't iba po yung angle of friction niya, iba't iba yung stresses na kaya niyang i-hold. So, hindi po natin siya kaya i-represent katulad dito. So, this is for a single soil lang po, single soil strata lang. Then, surcharge loads. Loads due to stockpiled material, machinery roadways, and other influences resting on the soil surface in the vicinity of the wall increase the lateral pressures on the wall. Maybe uniform strips, line, or trapezoidal load. So yan po, mahalaga po na ma-consider natin yung surcharge loads, especially kung meron po mga structures sa likod ng pagtatayuan natin ng ating flood control structure or retaining structure. Yan. So minsan, hindi na po na-consider yung traffic loads. So mahalaga po yung traffic loads, lalo na po kung yung pong ating site ay quarry site. Kasi mga tunito-nilada pong mga trucks yung dumadaan doon. So yun po yung isa sa main reason kung bakit nasisira agad yung mga structures ni DPWH. So to be honest, yung mga quarry po. So yun. Water loads, hydrostatic pressure. Yan. Additional applied loads, ice and earthquake forces. Yung ice, wala naman tayong winter dito sa ating bansa. Earthquake forces, yan, halaga yan. Okay, overview to GEO5, sheeting design. So, meron po tayong dalawang klase ng application tool sa GEO5. We have the sheeting design and the sheeting check. So, actually po, depende po sa preference nyo. Ako po, mas ginagamit ko po yung sheeting check. Kasi mas gusto ko po yung nag-a-assume muna ng length and section modulus ng ating steel sheet file na gagamitin sa ating structure. So, ito pong sheeting design, siya po kasi yung magbibigay ng length na and section modulus. Yan. A powerful, so GEO5 is a powerful software suite for solving geometrical tasks based on traditional analytic methods and finite element methods. So, marami po tayong application tools na pwedeng gamitin using GEO5. We have slope stability, settlement, finite, retaining wall, shallow foundations, etc. So, yun na po, ang gamit na gamit po natin ay itong sheeting design, sheeting check, at saka yung ating slope stability. Yung iba po, so yung iba po, hindi na po natin masyado nagagamit. Siguro yung pong ating mga geologists. Kasi sa central office po, sa Surveys and Investigation Division, ginagamit po talaga nila mostly lahat ng mga application tools nito. So, pero kami po sa Water Projects Division, selected tools lang po yung nagagamit namin. So GEO5 enables a complete design and analysis of the vertical sheeting structure of many types. Retaining walls can be anchored, shrouded, or non-anchored. So, yun. Ginagamit din po namin yung retaining wall tool ni GEO5 kapag nagde-design po kami ng retaining walls. So,
Kung nakita niyo na po sa ating pong intranet, sa mga department orders po natin, may bago pong nirelease si BOD na standard plan for retaining walls. So yung pong retaining walls na yun for flood control structures lang po guys. Meron po kasi ako nagtanong mula sa mga district offices kung pwede daw po siya gamitin na retaining wall for bridges. So hindi po. I-design po natin specifically for that structure, bridge, yung ating retaining wall. So ito pong nirelease ni BOD recently na retaining wall standard plan. For flood control lang po siya. Hindi po considered doon yung traffic loads, impact load, dynamic load. So, ang kinonsider lang po namin doon yung basic lang po. So, nag-introduce lang po kami ng surcharge na 10 kilopascals for the equipments lang. Pero, for permanent situations po, wala po kami kinonsider. Ayan po. So, for the analysis using a standard approach that accounts for the effect of earth pressures, in general, the active earth pressure develops behind the structure while the passive earth pressure appears in front of the structure. So, yan po karaniwan yung may encounter natin. Palaging nasa land side, yung ating active earth pressure at yung ating passive earth pressure ay nasa river side. So, napaka-rare po na maka-encounter tayo ng baliktad. Based on the theory of leading of states, the program searches in an iterative way a point on the wall to satisfy the moment equation of equilibrium in the form of the overturning moments ay equal sa resisting moments. So in short, summation of moments equal to zero. Yan po yung madalas natin ginagamit. Kahit sa kahit pong structure, ito po yung kanyang ginagamit. But ang ating pong problem with this, wala pa po tayong factor of safety na ginagamit. So kapag yung summation of moments, nasa critical point lang po siya. So dun po tayo papasok sa factor of safety. Ang ginawa po natin, yung pong ating resisting moments, i-divide natin siya dun sa overturning moments. Dun tayo makakuha ng factor of safety. So marami po tayong factor of safety na ini-introduce. Pero the most common is the 1.5 for the normal condition. Yan. So si GEO5 po, as I have mentioned earlier, na-deliver na po siya to almost all of the implementing offices. Lahat po tayo meron na po nitong suite na to. So lahat po nabigyan na. So ang expectation po namin, kahit pa paano, may idea na rin po kayo kung paano po gamitin itong GEO5. Kasi every time naman po na magde-deliver ng application si central office to the implementing office, kasama na po din yung training. So, wag po kayo papayag na magbibigay po sa inyo ng software na wala pong pa-training kasi hindi po natin alam kung paano gagamitin yun kung hindi rin po nila ituturo. So, ito po yung ating interface ng sheeting design. So, dito po sa ating, sa left side po ng ating window, nandiyan po yung ating frames. So, nandiyan po yung project, settings, profile, soils, etc. So, project, this is used to input the basic project data and to specify the overall setting of the analysis run. The frame contains an input form to introduce the basic data about the analysis task. So dito po sa projects, so siya po yung pinakaunang tab na makiklik natin dun sa frames selection window natin. So dyan po natin ilalagay yung details yung ina-analyze natin. Task, bar description, customer. So usually naman yung implementing office yan, or kung sino po yung gumagamit. Date kung kailan siya in-analyze, project ID. Pwede nyo po siya, pwede po kayong gumamit ng project ID na mismo. And project number, etc. Then, huwag niyo po kakalimutan yung system of units natin dun sa pinakababa. Pero naka-default naman po yan as method.
Then settings, lagi po ang ginagamit natin ay Philippines DPWH settings. So nakapag-set na po through the Surveys and Investigation Division, nito pong ating default setting for DPWH projects. So andyan na po lahat ng codes na ginamit natin. Also the factor of safety for each structure. Then yung profile po, dito po natin ini-enter yung profile ng ating soil. Kung ilan po yung ating layers. Then dito naman sa soil, dito natin ilalagay yung properties ng soil na gagamitin natin para sa ating analysis. Based, syempre, sa ating geotechnical investigation report. Then, yung assign, so per layer na ginawa natin sa profile, mag-assign po tayo ng soil. So, yan. Then, yung geometry naman natin, para naman ito dun sa riverside, kung ano po ba yung itsura ng ating riverside, kung flat na po ba, kung sloping, kung may nakalagay po ba na embankment, or meron tayo in-introduce sa drainage structure or ditch. Then, kasama din po sa geometry, yun pong ating pagpili ng shapefile na gagamitin. Okay. Then, anchorage, kung meron po tayong i-introduce na anchor sa ating structure. Props, supports, pressure determination, and terrain. So, yan po yung iba pang functions or capabilities ni GEO5 na pwede natin i-incorporate sa ating analysis. So, dito po sa terrain na ginagamit natin for the steel sheet pile analysis, nakakapag-introduce na po tayo ng embankment. However, ang nangyayari po kasi dito, kung ano po yung inassign natin sa first layer ng soil, yun na po yung gagamitin yung properties ng soil para din sa embankment. So, ito po yung ating steel sheet pile. So, ito po yung ating elevation 0 na. So, ang pag-assign po kasi natin ng soil pababa. So, kung ano po yung inassign natin na first layer ng soil dito, mula din sa top ng ating steel sheet pile pababa, yun na rin po yung iti-take niya na soil properties para din sa embankment kung maglalagay po tayo dito sa taas. So, isa po ito sa limitation ng steel sheet pile analysis. Kasi most of the time, hindi po parehas yung properties ng soil dito sa elevation na ito at saka po yung nasa taas. Mas madalas, yung pong embankment natin dito sa taas, embankment na mismo from furrow. So, bihira pong mangyari na same po yung properties ng soil dito sa layer na ito, pataas. So, nangyayari lang po yun kapag meron na po tayong existing slope dito or existing bank, then magpapatong lang tayo ng konting boulders or embankment din para din sa mga parts na medyo may caving. So yun po yung isa sa limitation nitong GEO5. Kaya ang ginagawa na lang po namin kapag magkaiba po yung property ng soil, ng embankment natin at saka ng first layer ng soil dito sa SSP, nag-introduce na lang po kami ng surcharge. So yung pong malaking embankment natin na isusupport ng ating steel sheet pile, gagawin po natin siyang surcharge. I-represent po natin siya as surcharge. So alam naman po natin yung unit weight ng ating embankment na gagamitin. So usually 18 to 20 yung unit weight niya. So yung multiply mo lang kung gaano kahaba o yung base width nung ating embankment. So yun na po yung pressure na gagamitin natin.
So magtataka kayo kasi trapezoidal po siya. So okay lang po yun. Ibig sabihin, medyo conservative po yung ating inassume. Kasi steel sheet pile naman po ito. So mas okay na i-assume natin na isang buong tipak to kaysa trapezoidal lang. But anyways, you can still incorporate it as a trapezoidal loading. Depende po sa inyo. Pero ang ginagawa po namin, it's just an ordinary surcharge. So next, yung water. So dito po, ang inilalagay lang po natin ay, parehas pala dito, dun pala sa slope stability analysis yung hindi. Dito may incorporate natin yung groundwater table behind the structure and in front of construction. Pero, hindi po natin dito naiisama yung drag force. So kapag po meron tayong river and pataas yung flow, so may force din po yun na ina-exert sa gilid. So, ito po yung ordinary water level natin. So, dito po, wala pa po masyadong force na nag-a-act dito. Pero kapag umabot na po tayo sa DFL natin, so malaki na po yung drag force dito. Yan po yung actually perpendicular siya dito sa ating whiteboard. So, malaki din po yung nako-contribute yung force dito sa ating cross-section. So wala pong problema kung concrete po to. Pero kapag po ang ina-analyze natin ay bare soil lang, so kailangan alam po natin kung forces dito. Kasi baka mamaya, prone pala po siya sa scouring din or erosion. So pwede po natin yung i-analyze din. Kung gaano kunwari po, soil lang po yan. So, in-introduce po natin na meron discharge, so meron tayong DFL. So mula dito sa point na to, actually pwede na rin natin i-assume na kasama to kasi minsan may waves din naman, hindi naman pantay-pantay yung ating pag-agos ng tubig kapag may bagyo. So, yung kung soil natin dito, pwede po yung ma-erode. So, nakukompute din po yan kung gaano kalaki yung pwede nating mawalang materials dito sa part na to. So, yun. Ang nagkukos po niyan, yung drag force po natin. So, kapag po na-exceed ng velocity ng tubig dito sa ating gilid, yung velocity po ng flow natin, yung competent velocity ng material dito sa ating tank, so doon po nangyayari yung erosion. Katulad din po sa scouring. So, kapag na-exceed yung competent velocity ng ating soil, so matatanggal po yan. Then, mag-e-extend yung flow natin. Tatanggal yan. So, kaya po natin din, capable, meron pong softwares na, or application tools na capable kung gaano kalaki yung mawawala dito. Or you can also use manual computations using competent velocity para ma-quantify kung gaano kalaki yung mawawala natin area dito. So, isa din po yan sa mga kayang gawin ni HECRAS. Nasa HECRAS din po yan. So, we can explore po if you want. Pero, since tayo po ay flood control structure, madalas po ang ginagawa natin, gumagawa na tayo ng concrete facing sa ating river bank. So, hindi na po siya na-consider. So, ito po, ginagawa lang po namin yan kapag natural lang yung banks natin. And parang ina-anticipate lang natin kung gaano kalaki yung may erode sa bank natin. Next. The figure automatically reflects the level of water. So, yan. Surcharge contains a table with a list of inputted surcharges. The figure automatically reflects the surcharge after the input. Yan. So dito po sa pinapakitang figure dito,
nilagay niya na po yung embankment. Then, naglagay pa siya ng surcharge on top of the embankment. So, pwede naman po yun. Depende po sa strategy nyo kung paano nyo i-represent yung mga loadings natin sa application. Okay. So, yan. So, meron po tayong iba't ibang types ng surcharges na pwede natin ilakad sa application. It can be a surface, a straight, trapezoidal, point, line, horizontal surcharge. Okay. So, meron din po tayong type of action. Pwede siya permanent, so hindi ko na maalala yung mga type of action. Incidental ata yung isa pa. Okay. Yeah. Then, yung applied forces represents an additional load on the structure of the wall sheeting or MSE. Okay. So yan, isa pa rin po ito sa pwede natin. Marami po tayong options kung paano natin i-represent yung embankment natin sa application. So pwede po tayo gumamit ng surcharge and pwede rin naman po itong applied forces. So paano po kapag itong applied forces? So magdadalawang beses po kayo mag-i-slope stability. So for example, ito po yung bank natin, then kunwari, i-represent na rin natin yung surcharge dito. So using the slope stability function of J5, pwede nyo pong hanapin yung forces dito sa point na to. So maglagay na po kayo ng circular slip dito. Then kapag nakakuha na po kayo, so i-take nyo po hanggang dun sa dulo. Makakakuha po kayo ng forces dito sa point na to. Meron po yung horizontal, vertical, at saka meron din po kayong moment. So, pwede nyo pong makuha itong values ng forces na ito gamit yung ating slope stability tool dito sa GeoFi. So, kapag nakuha po natin yan, pwede po natin siyang i-represent dito. Yung applied forces. Represents an additional load on the structure of the wall, sheeting or MSE wall. So, yeah. Then, yung earthquake natin serves to input earthquake parameters. So, dalawa po yung ating nilalagay lang na parameters dito. Yung factor of horizontal, acceleration, at saka yung vertical. So, yung vertical po, madalas zero na po to. Pero not at all times. Kapag po yung inyong structure ay malapit sa vulkan or volcanic fault, so yun pong ating vertical acceleration, tinitake po siya as 10% of the horizontal acceleration. Ayan. Kapag din po, yun nga, malapit siya sa fall, yung ating structure, ang ating pong gagamitin ng horizontal acceleration ay site-specific dapat. So, minsan umaabot po ng hanggang 0.6. Depende po dun sa location ng ating structure. Meron po kasi kami inanalyze recently na flood control structure proposed na nasa fault po talaga. As in, align siya dun sa fault. Yung po kasing fault niya, nag-develop siya ng parang ilog na. So, may ilog po doon, nasa fault po siya mismo. So, ang ginamit po na horizontal acceleration doon based sa kinonduct po na test ay nasa 0.6. Tapos, yung pong ating vertical acceleration, tinake as 10% yung ating vertical acceleration, 0.06 po. So, yun. But, in normal conditions, so napaka-rare lang naman po ng mga ganong cases na yung ating structure na itatayo ay malapit sa fault. So, kapag hindi naman po siya masyadong affected ng earthquake, so ang tinitake lang po natin ng horizontal acceleration can range from 0.1 to 0.2.
Yun po yung ginagamit natin na horizontal acceleration. Then, yung factor of vertical acceleration, 0 na lang po. Okay po. Kasi napakalaki pong ng changes sa ating structure kapag tumataas yung vertical acceleration at horizontal acceleration. Lalo na kapag concrete po yung gamit natin. Madalas nagiging massive na siya, parang impractical na. So may mga times po na ganun. But wala po tayong magagawa kung ganun po yung binigay ni application na results kasi yun po yung na-process niya na information. Okay. Stage settings, yan. Ito na po yung ating mga design situation. Meron tayong permanent, transient, accidental, and seismic. So yun po ating permanent, yan po yung normal condition niya. So, tapos na po yung construction natin. Yun po yung permanent. Yung transient naman po, yan po yung during construction. Kasi magamit po tayo ng mga heavy equipments, pwede po natin yan into consideration sa ating design. Accidental. So, dito po papasok naman yung kapag umaha, kapag po flooding. Yan. Then yung seismic, yan. Diyan po tayo. Diyan po yung ating pipiliin kapag mag-a-analyze tayo na may earthquake factors. Kapag i-consider na natin yung ating horizontal and vertical acceleration. Then, pwede na tayo mag-proceed sa analysis natin. Okay. So, yan po. Nakakapag-compute po siya ng bending moment kung nasan yung kanyang peak point and yung shear force natin. Then, nagbibigay din po siya kung gaano po kalaki yung deflection niya. Okay. So, yan. So, based na po din sa analysis niya, yung kanyang bending plus compression ay pasok naman po sa atin. Factor of safety. So, satisfactory siya. Pati yung ating shear. Ay, hindi ipinakita dito yung kanyang deflection. So, ayun po. Kaya po mas madalas na ginagamit ko po talaga yung sheeting check. Kayo po. So, pwede nyo naman pong i-explore parehas yung tool. Pwede po kayo gumamit ng sheeting design, pwede po ng sheeting check. Ako po, mas comfortable lang po ako sa paggamit ng sheeting check kasi at least ilalagay mo na lahat ng parameters mo doon. I-analyze mo na lang siya. Pero kung mag-start ka talaga from scratch, pwede naman po itong sheeting design. Ayun pala. So, sorry, nakalimutan kong banggitin. Meron po tayong rule of thumb sa pag-design ng steel sheet pile. So, kapag po kasi sheeting check yung gagamitin nyo, maglalagay na kayo kaagad doon ng length ng sheet pile. So, ang rule of thumb po natin is 2/3 dapat nung length ng ating sheet pile. Sorry. Tama. 2/3 ng length ng ating sheet pile ay nakabaon. Yung 1/3 naka-expose. So, yung buong length na yun yung gagamitin yung length ng sheet pile. Rule of thumb lang po yun. That's for normal condition. So, pwedeng dun po kayo magsimula ng analysis if you want to check yung using this application. So, para po kay ma'am na nag-check, pwede niyo po ma'am yun magamit. Usually yun po yung unang filter namin kapag nag-check kami ng mga design ng steel sheet pile. Lagi po dapat, madalas, 2/3 po ang nakabaon sa sheet pile, 1/3 yung naka-expose. Pero guys, not at all times, kaya check pa din natin. Madalas lang siya nagagamit kapag nag-check. So kapag pasok siya kaagad dun sa 2/3, 1/3, so kahit i-check ko na lang yung properties. Pero kapag hindi, tsaka po kami nag-a-analyze. Nire-review po namin yung kanilang ginawang analysis kasi meron din naman po kami yung application na ginagamit nila.
Okay. So, pagdating naman po dito sa stability, so after po nitong SSP analysis natin, pwede po tayong dumiretso sa slope stability analysis. So, kapag ginamit nyo po ito, lahat ng properties na ginamit nyo sa soil, sa embankment, sa ledge, dadalhin niya po sa slope stability analysis. Then, dun sa slope stability analysis, again, ang magiging assumption niya po sa ating steel sheet pile ay rigid body. So, ang kanyang properties ay parang sa soil din. Para siyang inassume na sobrang tigas na bago. Ganun po yung kanyang analysis. So, hindi siya nagbe-bend. Rigid lang talaga. Unlike kapag sa SSP na nag-analyze, makukompute mo yung probable deflection niya kapag nag-impose ka ng rules. Okay, workshop. Ayan. Meron na po kayo copy ng G5, no? Lahat po tayo. Wala kayo, sir. Inayos pa ng IT, sir. Okay po. Meron po kayong kasama sa grupo ninyo na meron lang po. Wala rin. Inardes lahat yung laptop namin. All model. Okay po. So, bukod po kina Ma'am Marlene, sino po ang may problema pa sa GO5? Kayo din po, ma'am. Pero yung iba po natin kasama, meron naman po. Okay po. Ganito na lang po ang gawin natin. Siguro, kahit isa na lang po yung laptop na gamitin natin sa ating pong grupo. So, by group of 3 na lang po tayo. So, kung ano po yung district natin, yun na lang po yung group. Siguro kung sino na lang po yung nasa gitna, yun na lang yung gumawa. Okay lang, sir? Ayan. Sige, mag-iikot-ikot na lang po ako. Titingnan ko po kung ano po yung ating gagawin. So, yan. Okay. So, babawi na lang daw po sila mga. Ayan, may magpapahiram daw ata ng laptop. Okay. Maraming salamat po, sir. Ayaw niya lang yun. Ayaw mo lang. So, let's try this example po. Paswal ka na, Belinda. Last one, sir, page You also have a copy of this presentation naman po, no? Na i-distribute na rin po ito sa inyo. So, meron na po kayong copy ng ating mga gagamitin parameters. So, ito naman po yung gagamitin natin for the soil. Yan. So, may binigay po siyang unit weight, angle of internal friction, cohesion, saturated unit weight, and depth of scar. So, yan. Ganito na lang po. Ito pong grupong ito, sheeting design. Ito pong grupong ito, sheeting check. Para makapag-compare po tayo. Game po. So, kapag sheeting design, the length of SSP will be determined with the assumed section modulus. Kapag naman sheeting check, the assumed SSP length and section modulus will be verified. Wala ka petition na? So, yun lang yung pinagkaiba nila. Si sheeting design, i-determine siya ng length with the assumed properties of SSP. Si sheeting check naman, parehas mo na i-assume. May-install ba siya kahit na hindi pa pa? Wala sa pinag-install. Just try pa yan, pero dapat internet ka. So sa paggamit po nitong GIGA5, ang recommended step-by-step procedure po namin, kung ano lang din po yung nakalagay kay GIGA5. Doon po sa kanyang frames. Okay. Ayan. So sa pag-analyze po, kung ano po yung order nito, yun lang po yung paggawa natin. So kung pagdating nyo po sa analysis, nagkaroon ng problem, so pwede po kayo bumalik kung saan po sa tingin nyo nagkaroon ng
example na to. Iiyak na po kayo kapag ano na siya. Tatlong Isang pako mata. na yung bangon na yun. Hindi, okay yan sir. Default ko. Okay. Guys, take note na may PCCP. Kapag may PCCP, may traffic load. So pero dito, parang wala siyang ginamit. Sorry po, hindi kasi ako yung gumawa nitong presentation. Ayan. Basta po, kapag meron tayong traffic load, dapat sinasama din po natin yan sa analysis. Parang surcharge na lang po yung in-assign. Lalo pa lang. Stop. Ito lang. 180. 180. Tapos mag-error yan. Yeah. Kasi wala din yung target. Pero kasi naiwan. So since 3 meters lang naman pala yung width ng ating PCCP, baka maintenance road lang din po. Kaya medyo maliit lang yun. Hindi. Wala pa. Nag-stop lang. Ano po bang ina-assign na line road? Meron po ba ditong nagde-design din ng highways ng roads? Hindi ko po mas maalala. Tanong ko po. Wait. Yung lang yan. Hindi mo kailangan. Install without point or resolving of pero may fine lines siya. Ano? Oh, check if property attached ko. Hardware Fine key. lines. It says hardware. Service fine line. Ito dapat yan sa driver.